Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So mayroon tayong chinecheck at ginagawang Suzuki minivan or itong Scrum type yata itong ano na to, van or multi-cab. So ang issue nito guys ay walang ilaw, lahat ayaw gumana, pati sa dashboard. At nangangamoy ng sunog na wire. So ito, iniisa-isa natin yung mga uses para ma-justify natin kung gumagana mga fuse, meaning may supply galing doon sa battery, at kung gumagana yung relay, at kung okay ang mga wire, pati yung mga bulb, kung hindi sunog or mga busted. So chine-check natin dito at nire-restore natin dito guys, lalo na yung horn. So minsan gumagana yung horn, minsan naman naglulus. So loose contact ang linya. So ngayon guys ay check natin yan dahil nawawala minsan ng cranking at voltage. Kung nakikita ninyo sa video na yan, nandyan nakapatong sa upuan yung battery charger dahil chinecheck natin ang power voltage gawa ng nawawala yung voltahe at nagdidrain yung battery. So dyan kikita ninyo napailaw na natin yung fog light. So umilaw na yung fog light, tapos yung park light umilaw na rin, at yung ating headlight umilaw na rin dyan, pero mahina yung voltahe. So mayroon pa rin diferensya sa wiring harness nya na nagsishort, meaning mayroong naka-splice na dumikit or mayroong dumikit na wire sa body, na isang dahilan kung bakit nagdi-drain yung battery, kaya hard start sa umaga, sabi ng may-ari. So dito guys, ating alamin dito lahat ng possible na dahilan kung bakit nawawala yung mga ilaw. So minsan dito guys, makikita ninyo gagana, minsan wala. So chinik natin yung mga bulb at pinalitan, pero may time wala pa rin siya. So dalawa na lang yung hahanapin natin guys, yung supply board kung hindi nagbabago, or yung harness nya. So switches at saka wire, pati yung power voltage. So minomonitor natin gamit nating battery voltage monitor kung pag switch on natin at switch ng ilaw or mga accessories ay nagda-drop ba ng malaki. So dapat hindi kagad magda-drop. Pagka mag-drop yan ng mabilis, meaning guys ay mayroon pa ring shortage sa linya. So yan yung alamin natin. Pero sa ganitong model guys, mga multi-cab, dahil iba-iba na ang gumagawa nito, parang pansit bihon na ito or pansit kanton na ang wire, at minsan nakailang dugtong na o splicing ang nangyari sa wire. So may tendency na pag-loose doon sa mga dugtungan, at yung resistance ng wire tapos yung mga designated fuses nag-iiba-iba na. So yun yung mga titingnan natin na dahilan kung bakit ayaw pa rin umilaw ng husto. So okay naman yung wire na bulb, switches, pero nag-iiba pa rin. So yan yung titingnan natin sa battery voltage nya.
lalo na guys starter. Minsan pag short yung starter, humihigop to ng voltahe. Kahit na umaandar na yung makina, naghihigop pa rin voltahe, lalo na pagka short circuit, pati yung alternator. So lahat ng possible na direct to battery power supply, i-check ninyo. Yan. Tapos yung alternator, yan. Lalo na yung auxiliary fan or radiator fan, kasi sa sobrang dami ng humawak ng sasakyan na to at kalumaan, minsan guys dinadirect na nila doon sa battery at lalagyan fuse, tapos switch na lang yung doon sa may combination. So laging naka-engage or laging mayroong nakaabang na power supply voltage, lang ang dinagdag. So marami na tayong ginawang ganito at kubre sa mga wiring connection na hindi dapat ganun ang wiring nya. Sundan nyo lang guys yung video at ating paglaw na to. So yun lang guys ang share ko sa inyo guys, yung issue or yung yan. So check nyo kagad yung battery condition, tapos yung starter condition nya, kung nagde-drain ba ng battery yung starter, alternator at ignition, pati switches, wire, uses relay. So almost impossible na pinanggalingan is i-check natin. So yun yung so dito minomonitor natin yung voltage drop at saka voltage charging. So kasi dahil sa voltage drop, minsan magdidim ang mga ilaw, accessories. Minsan naman dahil sa voltage high charging, minsan masusunog yung mga accessories. So pati itong brake switch, kung stuck up guys yung brake switch, minsan nagkukos din yan ng battery voltage drop. So kikita ninyo mayroon tayong brake switch, papalitan natin dahil yung brake switch na yun stuck up na, putol pa yung wire. So marami nang gumalaw nito at baklas na lang ng wala sa dahilan. So yan yung brake switch na luma at papalitan natin ng bago. So sundan nyo lang guys yung video, dahil isa rin yan guys yung dahilan kung bakit walang ilaw yung brake light ninyo. So lalagyan natin ng panibagong linya dahil putol na yung linya nya. So ganyan lang guys yung ginagawa natin dito. Mapa electrical, aircon, electronic issue, engine, transmission. So yun lang guys, maraming salamat at naway na may nakuha kayong konting kaalaman sa share na video natin. I-update ko kayo sa susunod na mga content natin. Pero yung multicam na to guys ay nagawa na natin, so hindi pa natin na upload yung part 2 nito guys. Lahat ng ilaw napagana na natin at umilaw na. So yun lang guys, maraming salamat. Make